hindi po sira ang battery nyo. Good day, Kamaster. Gusto ko lang i-share sa inyo itong battery ng ating customer na 1 week pa lang daw mahigit niyang ginagamit ito. Bakit daw kadali-dali nasisira? So yun po ang sabi niya. Ginagamit niya ito sa traktora. Sabi ko, sir, hindi po sira battery nyo. Discharge lamang po, lubat. Ang brand sa battery na ito ay Ultra Plus. Other brand siya pero Motorite mismo ang may gawa nito. Ang size or sukat sa battery nito 3SM, 70 AH or ampere, 12 volts, maintenance free battery. Ibig sabihin, less hassle. Hindi na natin kailangan na magbabanto or tutubigan kasi ready to use na ang battery nito. At once na ma-meet na niya ang 2 to 3 years, automatic i-dispose na ang battery nito or palitin na ang battery na to. I-check natin tong battery nito kung bakit ba sabi niya sira na daw. So wala pong baterya na nasisira, 1 week pa lang mahigit ginagamit or ilang buwan pa lang, hindi po agad nasisira yan. Malamang sa malamang lubat or discharge lamang ang battery nito. Unless na lang kung factory defect ang battery na to. I-check natin ang voltahe nito, voltage. Gumamit tayo nitong battery analyzer o itong battery tester. Ito, ayan. Kakabit lang natin dito sa positive. Yan. Dito naman sa negative. Yan. As you can see, Kamaster, hindi po nagto-turn on ang ating tester or battery analyzer. Sa kadahilanan, lubat na lubat ang battery nito. Patay na patay, nauubos ang karga. Hindi po siya nagto-turn on. O sa mga baser dyan, labas kayo. Mag-comment kayo sa comment section. Baka sasabihin nyo na naman na hindi ko tino-turn on itong ating tester or battery analyzer. Para po sa inyong kaalaman, kusa po itong nagto-turn on once na ikakabit mo ang positive at negative alligator sa battery. Ayan po. Hindi siya nagto-turn on. So tanggalin na natin yan. So patay na patay siya para po sa kaalaman nating lahat. Hindi po porkit wala nang voltahe ang baterya, patay na patay, sira na agad. Lubat lang ito kasi isang linggo pa lang mahigit na ginagamit ni sir. Gusto niya mag-claim agad ng warranty. Hindi naman po sira ang baterya. Sabi ko, sir, i-charge lamang po natin ito. Kumbaga under observation. Pag hindi talaga nagkakarga, sira na po talaga yung battery na yan. So, i-charge natin ito ngayon dahil babalikan daw ito ni sir bukas na magtatanghali. Ayan. So, kuhanin lamang natin itong ating alligator ng charger. Ayan, ayan o. Ayan. Natin. Ayan. Tapos ikakabit natin dito sa positive. Ayan. Positive polarity ng baterya. Naman sa kabila, negative polarity ng battery. Ayan. Then, nakakabit na yan at sasaksak mo natin dito sa outlet. Ito. Itong kanyang saksakan. Yan. 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 Saksak na yan. Then, i-open na natin siya. Tingnan natin ito. Ayan. Tingnan nyo yung gauge ng charger. Pag nataas agad yan, ibig sabihin hindi ito sira. Kaya di ba? Tumaas agad oh. Di ba? Pansin niyo naman. So ibig sabihin nagcha-charge o nagkakarga ang battery nito, hindi siya sira, okay? So ayan. Nagcha-charge na yan. So ayan, nagkakarga na yan, nagcha-charge na yan. So ang ating oras ngayon ay 11:24 nang magtatanghali na. Mag-11:25 na ng magtatanghali nga. Okay? So, yan po ang ating oras niya. Charge ngayon ang battery nito. So, standby lang muna kayo. I-update ko kayo kung ilang oras mapupuno ito. 8 to 12 hours ang pag-charge nito. Actually, wala naman talagang oras ang pag-charge ng baterya. Depende. I-monitor nyo lang. I-tester nyo lang. Kung 12.6 or 13 volts, ibig sabihin full charge na ang battery. So, standby lang muna kayo at may karugtong pa yan. Mini hours later.
Good morning, Kamaster. Ito na po ang update sa ating china-charge kahapon ng magtatanghali, 11:24 ng magtatanghali yon. Nag-brownout out siya ng alas 4 ng hapon, so bumalik ang kuryente alas 5 na ng hapon. Sa madaling salita, alas 5 na natin chinarge ulit. At magdamag na po itong naka-charge. Hanggang sa ngayon kinamagahan na. So ang ating oras ngayon ay, ayan po ang oras, alas 6:57 na ng umaga. Baga alas 7. 3 minutes before 7 o'clock ng umaga. Ayan. So ito na ang ating baterya. Naka-charge pa rin. So atin ang tatanggalin yan sa kanyang pagkasaksak. Okay? So i-off muna natin dito sa switch on-off niya. Ayan. Muna natin dito. Ayan. Naka-off na yan. Tanggalin natin dito sa outlet pagkasaksak. Yan. Tanggal na yan. Then, tanggalin din natin dito sa positive at negative. Yan. So ngayon, atin ngayon itong aalamin kung ito ba ay full charge na. Kasi naka 19 hours na siyang pag-charge. So atin ngayon siyang ititester. Ito pa rin ang ating gamitin, ang battery analyzer. Ayan. Para matesting na rin natin yung kanyang CCA. Ayan. So, kakabit lamang natin siya dito sa positive. Dito naman sa negative. Ayan. As you can see, Kamaster, masilaw Yan. Focus lang natin pala. 13.80 volts or 13.79 volts ang reading sa voltahe ng battery nito. So malakas po siya. So paiba-iba. .4 volts ang reading sa voltahe ng battery nito. So, malakas na po, full charge na. Ititesting natin yung kanyang CCA. Set up natin siya ng 400 ampere. Kasi 3SM ito na battery, 400 ampere po ang katumbas. Yan, 400 na yan. Then, testing na natin. As you can see, Kamaster, good battery ang nakalagay dito. 565 cca. Healthy niya ay 100%. Ang charge ay 98%. Internal resistance ay 5.28. So, malakas po yan. So, good battery na siya. Kaya na siyang makapagpa-andar ng sasakyan. Kaya na mapaandar ang traktura ni Sir. Okay? So, tanggalin na natin yan. So, yun lang. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Kung nakatulong ang ating video, please give me a thumbs up. Share nyo na rin sa mga friends, kakilala, kung sa tingin nyo na matutulungan ang ating video. And huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Battery Master TV. Bye!